Let's open the Bible, John chapter 7. Buksan po natin sa Biblia, sa 1 po, Kapitulo 7. John chapter 7, verse 2 to 6. 2 to 5, Brother Ian, read first. Kaya po sa 1 po, Kapitulo 7, talatang 2 hanggang 6. Babasahin ko po yung talatang 2 hanggang 5, 3 to 1. You read first, 2 to 5. Okay po. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo, ang pista ng mga tabernakulo. Sinabi sa kanya ng kanyang mga kapatid, umalis ka rito at pumunta ka sa Judea upang makita ng iyong mga alagad ang iyong mga ginagawa. Sapagkat walang taong nagnanais, makilala ang gumagawa ng anumang bagay sa lihim, kung ginagawa mo ang mga bagay na ito, ay ipakilala mo ang iyong sarili sa sanlibutan. Verse 5, sapagkat maging ang kanyang mga kapatid man ay hindi sumasampalataya sa kanya. And Verse 6 po, verse 6, let's read it together, 3, 2, 1. sinabi sa kanila ni Jesus, hindi pa dumating ang aking oras, subalit ang inyong oras ay laging naririyan. So the book of John is talking about who Jesus is. Kaya sa aklat po ng 1, tumutukoy po ito kung sino talaga si Hesus Kristo. Chapter 1 says, Jesus came to this world as a form of man. Sa Kapitulo 1 po, tumutukoy ito na si Hesus Kristo ay pumarito sa anyo ng laman. And chapter 2, Jesus gave us the joy. At sa chapter 2 naman po, si Jesus yung nagbigay sa atin ng kaligayahan. Chapter 3, Jesus make a people born again. At sa chapter 3 naman po, si Jesus din po yung nagbibigay para may panganak po tayong muli. Chapter 4, Jesus is the fountain of the living water. At sa chapter 4 naman po, si Jesus po yung tubig mula sa yung bukal na may buhay na tubig. Chapter 5, Jesus is the bread of eternal life. At sa chapter 5 naman po, si Jesus din po yung nabigay sa atin ng tinapay ng buhay na walang hanggan. Chapter 5, Jesus give us the true peace. Ulit po, sa chapter 5 po, si Jesus po yung nabigay sa atin ng tunay na kapayapaan. And chapter 6, Jesus is the living bread. At sa chapter 6 naman po, si Jesus po yung buhay na tinapay ng buhay. And chapter 7, Jesus is the water of eternal life. At sa chapter 7 naman po, si Jesus po yung tubig ng walang hanggan. So in the last time we studied, so many people wanted to kill Jesus. Di ba po, last time po ating pinag-aralan na napakaraming tao yung gusto pong patayin si Jesus. They chose their benefits instead of the truth. Kanila pong pinili yung sarili nilang kapakanan at imbis na po yung katotohanan. But today we're gonna study the God's time. At ngayon naman po pag-aaralan po natin yung oras ng Diyos. There is our time and God's time. Kaya meron po yung oras natin, ganun din po yung oras ng Diyos. Many people focus on our own time, their own time. Kaya maraming tao po nakatuon lamang po sila sa kanilang sariling oras. But until God's time, God's work cannot be done. Ngunit hanggang sa dumating Cannot po yung be fulfilled. oras ng Diyos, yung mga bagay ay hindi po may sasakatuparan. So today we're gonna study about His time. Kaya ngayon po pag-aaralan po natin yung oras ng Diyos. The chapter 7, verse 2, there is the feast of the tabernacle. Dito po sa chapter 7 verse 2, nandito po yung pista ng mga tabernakulo. In the feast of the tabernacle, Israel people gathered around the Jerusalem. Sa pista po ng mga tabernakulo, yung mga Israelita po ay nagtitipon-tipon sa palibot ng Israel. So that's why the brothers of Jesus suggest him to go to Jerusalem. Kaya nga po si yung mga kapatid po ni Hesus Kristo, kanina pong sinabi sa kanya na pumunta po siya sa Jerusalem. Why don't you let yourself be famous to other people? Ibig sabihin po nila doon na bakit hindi mo payagan na yung sarili mo na maging tanyag sa mga tao. So they really push Jesus to go to Jerusalem. Kaya kanila talagang pinipilit si Hesus Kristo na pumunta sa Jerusalem. In their mind, they thought if Jesus becomes famous, they also can get some money or fame. Sa kanila pong kaisipan, iniisip nila na kung magiging tanyag si Jesus, makakuha sila ng katanyagan, ganun din po ng kayamanan. So verse 3 and 4, would you read? Verse 3, sinabi sa kanya ng kanyang mga kapatid, umalis ka rito at pumunta ka sa Judea upang makita ng iyong mga alagad ang iyong mga ginagawa. Verse 4,
sapagkat walang taong nagnanais makilala ang gumagawa ng anumang bagay sa lihim. Kung ginagawa mo ang mga bagay na ito, ay ipakilala mo ang iyong sarili sa sanlibutan. So brothers of Jesus thought, you can perform the miracle. So if you perform the miracle in Jerusalem, all the Jewish people will know you. Kaya iniisip ng mga kapatid ni Jesucristo na, di ba, marunong kang gumawa ng himala? Kaya kapag nagsagawa ka ng himala sa Jerusalem, maraming tao yung makakakilala sa iyo. But here is the reason why they push Jesus to be famous quickly, the verse 5. Pero nandito po yung dahilan kung ba't gustong-gusto nila maging mabilis ang maging tanyag si Jesus sa verse 5. Even his brothers did not believe in him. Yung maging ang kanyang mga kapatid man ay hindi sumasampalataya sa kanya. They didn't know Jesus' time. Hindi po nila alam yung oras ni Jesus. That's why Jesus answered, verse 6. Let's read it together again. 3, 2, 1. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi pa dumating ang aking oras, subalit ang inyong oras ay laging naririyan. So, the brothers of Jesus couldn't wait Jesus' time. They didn't know even that time. Kaya yung mga kapatid po ni Jesucristo, hindi po nila maantay yung oras ng Diyos dahil hindi rin po nila alam yung oras ng Diyos. But that's why Jesus said, until my time, I'll not go. Kaya nga po sinabi ni Jesucristo, hanggat dumating yung tamang oras ko, hindi ako diyan pupunta. There is the time of people and time of God. Meron pong oras para sa tao at oras para sa Diyos. So let's look at the Ecclesiastes chapter 3. Tignan po natin sa Ecclesiastes po, Kapitulo 3. Ecclesiastes chapter 3, verse 1 and 2. Sa Ecclesiastes po, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 2. Would you read? Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Panahon upang isilang at panahon upang mamatay. Panahon ng pagtatanim at panahon upang bunutin. Bunutin ang itinanim. From verse 1 to 8, there are 28 times. Kaya nga po, mula po sa Kapitulo 1, sa versikulo 1 hanggang versikulo 8, nandito po binabanggit yung tungkol sa panahon. So, 14 times are good, positive things. Yung 14 po na panahon ay para sa mga positibong bagay. And 14 other times are negative things. At yung natitira pa pong 14 na bagay ay para naman po sa mga negatibong bagay. So it means sometimes it's good, sometimes bad. Ibig sabihin po nito, minsan merong mabuting oras at minsan may masamang oras. Sometimes God raise up, sometimes God make us down. Minsan inaangat tayo ng Diyos at minsan pinapahintulot ng Diyos na tayo ay nasa ibaba. Panahon. There is the time. Kaya meron pong panahon. There is the time to talk, time to be silent. Yung panahon para magsalita at panahon para manahimik. This is the time to praise the Lord, but that's the time to be quiet. At may panahon para puriin yung Diyos at panahon para manahimik na lang. The one woman go to the doctor. Kaya may isang babae po na pumunta sa doktor. She said, the relationship with my husband, it's so bad. Sinabi po niya sa doktor na, yung relasyon ko sa asawa ko, hindi na talaga maganda. So, we are almost get divorced. Kaya halos maghiwalay na kami. What should I do? Ano yung gagawin ko? Then the doctor says, there is a special medicine. Kaya sabi ng doktor, merong isang espesyal na gamot. You want to try? Gusto mo bang masubukan? Yes. I don't want to get divorced. Ay, oo, sige, ayoko maghiwalay kami. Okay. This is a magical water. Kaya sabi niya, ito ay isang makapangyarihang tubig. So he brought to the water. Kaya dinala sa kanya yung tubig. But this is a magical, very special water. Ito, isang makapangyarihan to, espesyal tong bagay na to. So when your husband comes, you drink. Kaya pag dumating yung asawa mo, inumin mo to. But you must not swallow. Pero wag mo muna itong lulunukin. So you hold the water Kaya nasa bibig mo lang yung tubig until he sleep. hanggang sa makatulog siya. You wanna try? Gusto mo subukan? Okay, I want to try. Ayaw, sige, subukan ko. So whenever the husband comes, she hold the water and Okay. didn't swallow. Kaya sa tuwing dumadating yung asawa niya lalaki, umiinom niya po yung tubig at hindi niya nilulunok. After 1 month, she came to doctor.
At pagkatapos ng isang buwan, bumalik siya sa doktor. Doctor, it's so amazing. This is a miracle. Doktor, nakakamanga to. Isa itong himala. Our relationship is really nice now. Yung relasyon namin ngayon ng asawa ko, mabuti na. I need that special water more. Ay, kailangan ko pa ng higit pang makapangyarihan ng tubig na yan. The doctor says, that's just a normal water. Sabi ng doktor, hindi, normal na tubig lang yan. The reason to recover your relationship is silence. Yung dahilan po para lang may saayos ulit yung relasyon nyo ay yung katahimikan. So sometimes there is a time to talk, time to be silent. Kaya minsan po may panahon po para magsalita at panahon para tumahimik. So there is the time for God to achieve His word. Kaya meron pong oras o panahon para isagawa ng Diyos yung kanyang kalooban, yung salita niya. If we know that time already, what a nice. Di ba kung alam natin yung panahon na yun, napakabuti nun. Tama pa ba? December 9, your father will get salvation. Then, no problem. I can endure everything. Halimbawa, sa Disyembre 9, yung tatay nyo maliligtas. Di ba? Wala pong problema yun, kundi kaya nating tiisin. The May 5, that brother will return to church. Then all the leaders and the brothers and sisters are so excited. Sa May 5, yung brother na yun, babalik ulit sa church. Di ba? Yung bawat kapatid natin talagang matutuwa at talagang mag-aantay. But God doesn't inform us that time. Pero hindi po pinahintulot ng Diyos na malaman natin yung panahon na yun. And God says, wait and believe me. Kundi sinabi lamang po ng Diyos sa atin na mag-antay ka at maniwala ka sa akin. So why God didn't inform us that that's God's time? Kaya bakit ba hindi sa atin sinabi ng Diyos yung panahon na to? Because if we already know the God's time specifically, we easily become lazy. Dahil kung malalaman po natin ng detalyado yung panahon ng Diyos, madali lamang po sa ating maging tamad. And also, our faith cannot grow up. Gayon din po na yung pananampalataya natin ay hindi lalago. Even though we don't know what will happen in the future, we just wait. Through that process, our faith becomes strong and we really rely on God. Kahit na hindi po natin alam yung panahon po na yun, yung ating matututo tayo mag-antay, yung ating pananampalataya ay magiging malakas at talagang magtitiwala sa Diyos. Abraham, when he was 75 years old, he received the promise for God to give him the seed. Di ba po si Abraham, nung natanggap niya po yung pangako po ng Diyos, yung edad po niya noon ay 75 lamang, nung panahon po na yun, natanggap po niya na pinangako ng Diyos na siya po ay bibigyan ng binhi. Then when was the God's time? Kaya kailan po yung panahon po ng Diyos na yun? After 25 years later. Pagkalipas na po ng 25 years. When he became 100 years old, he get the answer. Nang si Abraham po ay umedad na po ng 100, dun pa lamang po niya nakuha yung pangako na yun. The Jacob, after 20 years training, he became the person for God to use. Di ba si Jacob po, nung sa loob po ng 20 years, siya po ay naging tao na, siya po ay nasanay na upang maging tao na ginagamit ng Diyos. After 13 years of training, Joseph became a governor. At si Joseph naman po o si Jose, pagkalipas po ng 13 training po niya, siya po ay naging gobernador. The David, he was already anointed, but after almost 10 years of training, he became a king. Si David po, siya po ay binuhusan na po ng langis, ngunit pagkalipas pa ng 10 taon, siya ka pa lamang po siya naging hari. So through this time, they were trained in the faith. Kaya sa pamamagitan po ng mga panahon po na ito, yung kanila pong pananampalataya ay nasanay. They really learn how to rely on God. Natutunan po talaga nila kung paano pong umasa sa Diyos. And through this time, they become more humble and humble because they realize that without God, they are nobody. Gayun din po, sa pamamagitan po ng panahon po na ito, sila po ay higit na naging mapagpakumbaba dahil higit nilang naunawaan na kung wala po yung tulong ng Diyos, sila ay walang kakayahan. Let's look at John chapter 11. Tingnan po natin sa 1 Kapitulo 11. John chapter 11, Sa 1 po, Kapitulo 11, verse 6. sa talatang 6 po, Verse 6 and 7, would you read? verse 6 po, nang mabalitaan niya na si Lazaro ay may sakit,
siya'y nanatili ng 2 araw pa sa dating lugar na kinaroroonan niya. Verse 7, pagkatapos nito ay sinabi niya sa mga alagad, pumunta tayong muli sa Judea. Lazarus is the brother of Martha and Maria. Kaya si Lazaro po, siya po ay yung kapatid na lalaki ni Marta at ni Maria. So Jesus really loved Lazarus, Martha, Maria. Kaya mahal na mahal po talaga ni Jesus, si Lazaro, si Marta, ganoon din po si Maria. And one day he heard that Lazarus is sick, is almost died. At isang araw, narinig niya po na si Lazaro ay may sakit at halos mamamatay na. In our opinion, it's better to rush and heal him. Di ba sa ating kaisipan, dapat magmadali na siya tapos pagalingin siya? Everyone expected Jesus rushed to come and heal him. Kaya marami pong tao na talagang umasa na si Jesus ay magmamadali upang siya po'y pagalingin. But Jesus kept silent. Ngunit si Jesus po ay nanahimik. And he stayed for 2 days more. At siya po ay nanatili pa sa kinaroroonan niya sa loob ng 2 araw. That's why after 2 days when he visit Martha, Maria, didn't want to see him. Kaya nga po, pagkalipas po ng 2 araw, nung siya po'y bumalik kila Marta at Maria, ayaw na po nila siyang makita. Sometimes we complain if God doesn't answer us immediately. Di ba minsan, tayo po'y nagreklamo kung sasagutin ba ng Diyos yung ating hinihiling na mabilisan o hindi? We expect to receive the God's answer according to our own time. Kasi inaasahan natin na matatanggap natin yung pagsagot ng Diyos sa ating hinihiling ayon sa sarili nating panahon. But God's time is different Pero po, yung panahon po ng Diyos ay iba. because God has another plan. Dahil yung Diyos po ay meron po siyang iba pang plano. Jesus, at that time, Jesus wants to teach. Jesus is the life and resurrection. At sa panahon po na ito, si Jesus po gusto niya pong ituro sa kanila na si Jesus yung muling pagkabuhay na muli at ang buhay. The verse 25, Jesus said, I'm the resurrection and the life. Kaya sa verse 25 sabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. But if Jesus just visit immediately and heal the sick Lazarus, he cannot teach this lesson. Ngunit kung bumisita agad si Jesus kay Lazaro at pinagaling siya, hindi niya po maituturo yung ganitong aral. That's why Jesus wait until Lazarus died. Kaya nga po nagantay po si Jesus hanggang sa panahon na mamatay si Lazaro. So God's silence is also another answer of our prayer. Kaya yung pagtahimik po ng Diyos ay isa rin po sa pagsagot sa ating panalangin. During His silence, we can see the God's great plan. Sa oras po na tahimik po yung Diyos, dapat po nating antayin yung dakila niyang panahon at plano. That's why we have to wait until God's time. Kaya nga po, dapat po tayong mag-antay hanggang sa dumating yung panahon ng Diyos. Then until that time, our faith will grow more and we will learn the great lesson. Kaya hanggang sa dumating yung oras po na sagutin ng Diyos yung ating hinihiling, yung ating pananampalataya ay higit pang lalakas. And until God's time, if we wait, we can be more humble. Gayun din po, hanggang sa dumating yung panahon po ng Diyos, kung tayo po'y makakapag-antay, higit din tayong magiging mapagpakumbaba. Let's look at the 1 Peter chapter 5. Tignan po natin sa unang Pedro, Kapitulo 5 po. 1 Peter chapter 5 verse 6. Unang Pedro po, Kapitulo 5, talatang 6. 1 Peter chapter 5 verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. God, mighty hand of God. God is Almighty God. Kaya sa makapangyarihang kamay ng Diyos, ibig sabihin yung Diyos yung makapangyarihan. That's why if God wants, He can achieve His word immediately or anytime. Kaya nga po, kung kalooban po ng Diyos o gusto ng Diyos, kaya niya pong isagawa yung kanyang kalooban sa anumang panahon. But sometimes, we become proud when we see the God's work. Pero minsan, nagiging mapagmataas tayo kapag nakikita natin yung gawain ng Diyos. We think we fulfilled that work. Iniisip natin na ako yung nagsagawa ng gawain na yun. That's why sometimes God wait until His time. Kaya nga po yung Diyos ay nag-aantay hanggang sa dumating yung panahon niya. Until that time, when we wait, we really realize this is God's work. Hanggang sa God achieved this work, not me.
Hanggang sa dumating yung panahon po ng Diyos, tayo po'y makakapag-antay at mauunawaan natin na ito talaga ay gawain ng Diyos at hindi ko gawain. That's why Bible says, humble yourself under the mighty hand of God. Kaya nga po sinasabi ng Biblia na pakumbabain mo ang iyong sarili sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. He may exalt you in due time, God's time. Upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon, sa oras ng Diyos. The Moses, he really wanted to save the Israel people. Kaya si Moises po, gustong-gusto niya po talagang iligtas yung mga Israelita. So he did it, but he failed. Kaya ginawa niya po yun, pero nabigo po siya. And for 40 years, he became very humble. At sa loob po ng 40 years, siya po talaga ay labis na naging mapagpakumbaba. He realized he's a nobody. He became just a shepherd from prince. Naunawaan niya na wala siyang kapangyarihan, siya ay naging isa na lamang pong pastol para sa mga tupa. When you become a humble man who rely on God more, God called him. Nang siya po ay naging taong mapagpakumbaba na umaasa lamang po sa Diyos, tinawag po siya ng Diyos. Bible says, humble yourself. In due time, in God's time, God will exalt you. Kaya sinasabi ng Biblia na kayo'y magpakumbaba upang sa panahon ng Diyos, tayo ay itaas niya. Sometimes we try to solve our problem by our own knowledge and experience. Minsan atin pong sa atin pong riniresolba yung ating problema ayon po sa ating sariling kaalaman at karanasan. That's why our life is more trouble. Kaya nga yung buhay natin ay napapasok sa higit pang mga kahirapan at kaguluhan. Other brothers and sisters, these brother get married, that sister get married. What about me? Sinasabi ng ibang kapatid, yung sister na yun kinasal na, yung brother na yun kinasal na, paano naman ako? Where is the good brother? Oh, he also will get married? Wala What na about bang- me? Wala na bang brother? Ay, ikakasal na din siya. Paano naman ako? The sister will get married? What about me? Yung sister na yun ikakasal na rin. Paano naman ako? Pastor, I want to get married. Pastor, gusto ko na ikasal. Of course, I search it. I do my best. Po, ginagawa po ni Pastor yung best But niya. there is no good brother or sister that I like. Pero walang mabuting brother o sister na gusto ko para sa kanya. Then if we don't wait until God's time, we look for unsaved man or woman. Ngunit kung hindi tayo matututong mag-antay sa takdang panahon po ng Diyos, maghahanap na po tayo ng mga hindi ligtas na mga lalaki at babae. In the company or neighbor, oh, he's good. Sa kumpanya, yung kapitbahay natin, yun, mabuti siya. If I evangelize him, it will be okay. Siguro pag na-evangelize ko na siya, okay lang naman yun. I want to ask, are you God? Kaya, gusto ko kayong tanongin, How ikaw can ba you yung Diyos? decide to save him? Paano mo mapagpapasyahan na maligtas siya? And also, if we try to evangelize the person for marriage, is it right? At gayon din po, kung atin pong i-evangelize yung isang tao para lang pakasalan siya, tama ba yun? The motive is dirty. Yung ating motibo ay napakadumi. So, no matter what happens, until God's time, we have to wait in the God's will. Kaya nga po, hanggang sa dumating po yung takdang panahon ng Diyos, dapat po tayong mag-antay hanggang sa isagawa po ng Diyos yung kanyang kalooban. I need a job. Kailangan ko na ng trabaho. I need to solve this problem. Kailangan kong ma-resolve yung problema ko. But if we try to solve this problem not according to the Word of God, it's gonna be more trouble. Pero kung resolbahin po natin yung ating problema nang hindi po ayon sa salita ng Diyos, yun po ay higit pang daragdag na problema. So Bible says, humble yourself and wait. And then finally, God will exalt you in His time. Kaya sinasabi ng Biblia na ipakumbaba mo yung sarili mo at mag-antay ka nang sa gayo't itaas ka ng Diyos sa kanyang takdang panahon. But people, really difficult to wait. Pero yung mga tao, talagang minsan hindi sila marunong mag-antay. When I visit the members, in order to evangelize the family, I visit some members. Kaya para po makapag-evangelize ng mga pamilya, ako po'y bumibisita sa mga kapatid natin. When I introduce I'm a Korean, they said, "Oh, pali-pali." Kaya kapag pinapakilala ko na ako isang Koreano, lagi nila sinasabi na, pali-pali. You know, pali-pali. Alam niyo ba yung pali-pali?
Hurry up. Bilis-bilis. Huh? Bilis-bilis. Venice. Or magmadali. Venice. Bilis-bilis. Oh, Venice. That's the pali-pali. His boss was Korean, Kaya yun po yung ibig sabihin ng pali-pali. Yung kanyang amo ay isang Koreano and he din. said he always heard from boss, pali-pali. Kaya sabi niya, "Ay, lagi ko narinig yung salitang pali-pali sa boss ko." Many Koreano are short temper. They want to pali-pali. Kaya marami pong Koreano na maiksi lang yung pasensya. Gusto nila laging nagmamadali. That's why when the bus comes, they already stand up and wait. Kaya kapag dumating na po yung papalapit na bus, nakatayo na agad sila tapos nag-aantay. Before it stop, we run together. At bago pa po ito tumigil, tumatakbo na rin sila. And when it opened, all people rushed to enter. At pag bumukas na po, maraming tao yung nagmamadaling pumasok. Sometimes the people are impatient. Kaya minsan yung tao, hindi sila marunong mag-antay. The one brother said to another brother, Kaya may isang brother na sinabi sa isa pang brother, today, I learned the patience. sabi niya, ngayon natutunan ko nang mag-antay. I need to wait. Kailangan ko mag-antay. I need to be patient. Kailangan ko maging mapagpasensya. Then the brother said, what? At sabi ng brother na yun, ano sinasabi mo? I need to be patient. Kailangan ko maging pasensyoso. What? Ano? Ano? I need to be patient. Kailangan ko magbigay ng pasensya. Ano? I need to be patient. Kailangan ko magbigay ng pasensya. Ano? How many times I told you? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Then he said, you don't wait even 3 times. Hindi ka nga makapagantay hanggang sa 3 ulit. Our patience is very limited. Kaya yung pag-aantay po natin ay limitado lang. So without the help of God, we cannot wait until the end. Kaya nga po, kung wala po yung takdang panahon, hindi po tayo makakapag-antay hanggang sa dulo. That is the faith. At yun po yung pananampalataya. We can wait this much. Kaya po natin mag-antay sa ganitong oras, That is our nature. yun lamang po yung ating likas. But beyond our nature, in order to wait until the end, we need the faith. Ngunit para po tayo po yung makapag-antay ng lagpas sa ating likas, kailangan po natin ng pananampalataya. Let's look at Exodus chapter 15. Tingnan po natin sa Exodo, Kapitulo 15. Exodus chapter 15, verse 22. Exodo, Kapitulo 15, talatang 22 po. After Exodus, Israel people work in the wilderness for 3 days. Kapag kalipas po ng Exodo, pagkatapos po nilang lumabas, yung mga Israelita po ay lumakad sa ilang ng 3 araw. The verse 22 and 23, would you read? Verse 22, patuloy na pinangunahan ni Moises ang Israel mula sa dagat na pula at sila'y lumabas sa ilang ng Shur. Sila'y lumakad ng 3 araw sa ilang at hindi nakatagpo ng tubig. Verse 23, nang sila'y dumating sa Mara, hindi nila mainom ang tubig sa Mara sapagkat ito ay mapait, kaya't tinawag itong Mara. For 3 days, they walk and walk without water. Kaya sa loob po ng 3 araw, sila po'y naglakad lang ng naglakad nang wala pong tubig. What do you think? For 3 days, did they pray or not? Tingin niyo po, sa loob ng 3 araw, nanalangin kaya sila o hindi? Probably they prayed, right? Maaari, di ba, nanalangin po sila? Lord, we need water. Panginoon, kailangan namin ng tubig. We are thirsty. Nauuhaw na kami. Please give us water. Pakiusap, bigyan mo kami ng tubig. Then finally, they reached Mara. At sa kahuli-ulihan po, natagpuan po nila yung Mara. There is water. Meron ditong tubig. So probably they thought this is the answer of God. Kaya maaari, iniisip nila na ito na yung sagot sa atin ng Diyos. Yes. As we believe and pray, God is good. Tama. Kung paano nanampalataya tayo, tapos nanalangin, mabuti talaga yung Diyos. But when they drank, it's bitter. Ngunit nung ininom po nila ito ay mapait. So they complain. Kaya nga po, nagreklamo The sila. verse 24, let's read it together. 3, 2, 1. Nagreklamo ang bayan kay Moises na sinasabi, anong aming iinumin? So they thought this is the time to drink fresh water. Kaya inisip nila na ito na yung panahon para uminom ng isang sariwang tubig. But God has a different way and different time. Pero yung Diyos po, meron po siyang ibang paraan at ibang oras o panahon. Not in the Mara,
but in the Elim, God prepared the fresh water. Hindi po inanda ng Diyos yung sariwang tubig sa Mara, kundi nasa Elim. From Mara to Elim is only 10 kilometers. Mula po sa Mara hanggang Elim, ito po ay yung distansya po nito ay 10 kilometro. God already saw the Elim and lead the Israel people. Natagpuan na po ng Diyos yung Elim at kanya pong pinapangunahan yung mga Israelita. But Israel people didn't see Elim. That's why they thought Mara is the time to drink fresh water. Pero yung mga Israelita ay hindi nila nakita yung Elim, kaya inisip nila na yung sa Mara na po yung panahon para uminom sila ng sariwang tubig. But even in the Mara, when the Moses put the branch, the stick, it becomes sweet. Ngunit nang maging po sa tubig ng Mara, nang batuhin po o maglagay ng kahoy si Moises sa Mara, yung tubig po ay naging matamis. This is not their own way. Hindi po ito yung sarili nilang paraan. So we have to remember, God always prepared His own way and His time. Kaya dapat po nating alalahanin na inihahanda po ng Diyos yung kanyang sariling paraan at sariling panahon. God's work will be done according to His own way and His time. Yung gawain po ng Diyos ay may isasagawa ayon po sa kanyang sariling paraan at sariling panahon. We always expect, if we always think our own way and our own time, we will be disappointed. Kung lagi lamang po nating iisipin yung sarili nating paraan at sariling takdang panahon, tayo talaga ay madidismaya. So Abraham, when he was 75 years old, he received the promise. Through him, the people will be multiplied, multitude. Kaya nga po si Abraham, nang siya po ay 75 years old na, nakatanggap po siya ng pangako na sa pamagitan po niya, yung mga tao ay darami. But he wait and wait, then he couldn't get the answer. Pero nagantay po siya, ngunit wala pong sagot. So, his maid, Hagar, with her, he has a baby. Kaya nga po, sa pamagitan po ng kanyang asawang lingkod, yung sa pamagitan po ni Hagar, siya po ay gumawa ng kanyang anak. That is the Ismail. Yun po ay si Ismael. That's why through the Ismail, he has so many trouble in his life. Kaya nga po sa pamagitan po ni Ismael, napakarami po talagang kaguluhan sa kanyang buong buhay. That was not God's way and God's time. Dahil hindi po yun yung paraan ng Diyos at panahon ng Diyos. Si Jacob po, with the Rahel, he didn't have a baby. na sa pamagitan po ni Raquel, hindi po sila nagkaroon ng anak. So with the Rahel's maid Bilhah, he has a baby. Kaya nga sa pamagitan ng lingkod ni Raquel na si Bilhah, siya po ay nagkaroon ng anak. That is Dan. At yun po si Dan. Because of Dan, he also has many trouble. At dahil din po kay Dan, siya po talaga ay napasok sa marami pong kaguluhan. So if we don't wait the God's way and God's time, and if we try to solve the problem according to with our own way and own time, our life will be so troubled. Kaya nga po kung hindi tayo mag-aantay ayon po sa panahon ng Diyos at paraan ng Diyos, at atin pong isasagawa yung ating problema ayon po sa paraan natin at sa panahon natin, tayo po, yung buhay po natin ay mapapasok pa sa higit na problema. Let's look at the Psalm number 40, verse 1. Tignan po natin sa mga awit. Psalm number 40, verse 1. Kapitulo 40, talatang 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Matyaga akong nagantay sa Panginoon, kumiling siya sa akin at pinakinggan ang aking daig. We can wait 1 day, Diba and kaya- 2 days, and 3 days. Di ba kaya natin magantay ng 1 araw, 2 araw, 3 araw? But after 3 days, how can we wait? Pero pagkalipas ng 3 araw, paano po tayo mag-aantay? Without God, we cannot wait until the end. Kung wala po yung Diyos, hindi po tayo makakapag-antay hanggang sa katapusan. I waited patiently for the Lord. Matyaga akong naghintay sa Panginoon. I waited and waited. Ako ay nag-antay na nag-antay. Then finally, He inclined to me and heard my cry. God answered me. At sa kauli-ulihan, siya'y kumiling sa akin at pinakinggan ng aking daing. Ibig sabihin, sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Let's look at the Lamentation. Tingnan po natin sa Panagoy. After Jeremiah, Lamentation, chapter 3, Pagkatapos po ng aklat ni Jeremias, mga Panagoy po, Kapitulo 3, verse 25. sa talatang 25 po.
The Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. We have to wait to receive the God's answer. Kaya dapat po tayo magantay hanggang sa atin pong matanggap yung pagsagot ng Diyos. And also, God is waiting to answer us. Gayun din po, yung Diyos po ay nag-aantay para po tayo ay sagutin. The verse 26, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mabuti nga na ang tao ay tahimik na naghihintay para sa pagliligtas ng Panginoon. Yes. It's much better to wait quietly until God's time. Opo, mas mabuti po na magantay ng tahimik hanggang sa dumating yung panahon ng Diyos. Even though the God's answer is delayed, there must be the reason and there must be God's plan. Kaya kahit po yung pagsagot sa atin ng Diyos ay maantala, maaaring meron po doong dahilan o meron pong panahon yung Diyos. So verse 27 and 28, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mabuti nga sa tao na ang kanyang pamatok sa kanyang kabataan, maupo siyang mag-isa sa katahimikan. Kanya iaatang sa kanya. Yes. It's good for man to bear the yoke in his youth. It means even though we don't get God's answer until God's time, we have to do our best in our position. Kaya sabi, mabuti nga sa tao na pasanin ng pamatok sa kanyang kabataan, ibig sabihin, mabuti sa atin na magantay hanggang sa isagawa po ng Diyos yung kanyang takdang panahon sa atin. The verse 28, because God has laid it on him. God already has another plan. Sa verse 28 po, dahil kanyang iniatang sa kanya, meron pong panahon yung Diyos at plano. So instead of the complaint, instead of being discouraged, we just do our best in until God's time. Kaya imbis na magreklamo, o kaya dapat lamang po natin gawin yung lahat ng ating makakaya sa panig natin hanggang sa dumating yung takdang panahon ng Diyos. In the book of Thessalonica, in Thessalonica church, some people wait. Jesus' second coming is near. Sa aklat po ng Thessalonica, may mga tao po doon na nag-aantay hanggang sa dumating yung pagbabalik ni Jesus. So, if the Jesus comes again, we don't need to work. Kaya di ba pag dumating na pong muli si Jesucristo, hindi na po tayong kailangan pang magpagod. So they stop work. Kaya tumigil silang magpagal. They became lazy. Sila yung naging mga tamad. They don't do anything. Wala na po silang ginawang anuman. Because anyway, Jesus will come again soon. Dahil gayon po man, si Jesus ay paparating na rin naman. That is not the right Christian life. At hindi po yun yung tamang buhay Kristiyano. Until God fulfilled His time, we have to obey and we have to do our best. Hanggang sa igawa ng Diyos yung kanyang panahon, dapat po tayo mag-antay at sumunod. So we have to wait until God's time. It doesn't mean we don't do anything until that time. Kaya dapat tayo maghintay hanggang sa dumating yung panahon ng Diyos. Hindi po yun ibig sabihin na wala tayong gagawin hanggang sa dumating yun. Let's look at the Genesis chapter 40. Tignan po natin sa Genesis, Kapitulo 40. God gave the dream to Joseph. Kaya ibinigay po ng Diyos yung panaginip kay Jose. Joseph really believed God will achieve that dream. Si Jose po naniniwala na isasagawa ng Diyos yung kanyang panaginip. But he didn't know when God will achieve that dream. Pero hindi niya po alam kung kailan isasagawa ng Diyos yung ganong panaginip. Even though he believed that dream, his life is getting worse and worse. Kaya kahit na natanggap niya na po yung panaginip na yun, yung kanya pa rin buhay ay palala ng palala. He was sold as a captive to Egypt. Siya ay binenta bilang alipin sa Ehipto. And he didn't commit a sin, but that's why he put in the prison. Siya po hindi po nagkasala, pero siya pa rin po ay inilagay sa kulungan. And there is the officer in charge of the bread and the wine. At meron din po siya nakilala doon na officer na yung kutungkulan ay tungkol sa tinapay at sa alak. In the jail, Joseph asked, if you return to your position, please remember me. Kaya sinabi po niya doon sa panadero na kapag nakabalik ka na sa iyong posisyon, pakiusap, alalahanin mo ko. But he forgot. Pero nakalimutan niya po si Jose. So his life is getting worse and worse. Kaya yung buhay po niya ay palala ng palala. But he did his best in any moment.
Pero ginawa niya po yung lahat ng kanyang makakaya sa lahat ng panahon. He just so diligent in his work. Siya po ay naging masipag sa kanyang gawain. He was not discouraged and he didn't complain at all. Ni hindi siya nanlumo o nagreklamo man lang. Until God's time, he was so diligent. Hanggang sa dumating yung panahon ng Diyos, siya po ay naging masipag. Let's look at the chapter 39, Tignan po natin sa Kapitulo verse 39. 22. Kapitulo 39 po, talatang 22. 22 and 23, would you read? Verse 22, ipinamahala ng bantay sa bilangguan sa pangangalaga ni Jose ang lahat ng mga bilanggo na nasa bilangguan. At anumang ginagawa nila roon ay siya ang gumagawa. Verse 23, hindi pinakialaman ng bantay sa bilangguan ng anumang bagay na nasa pamamahala ni Jose sapagkat ang Panginoon ay kasama niya. Anumang kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon. So until God's time, God is testing us. Kaya hanggang sa dumating yung panahon ng Diyos, siya po ay sinasanay ng Diyos. God observe whether we spend that time until God's time. At pinagmamasdan po ng Diyos kung makakapag-antay ba tayo o aayusin natin yung ginagawa natin sa oras na yun hanggang sa dumating yung takdang panahon ng Diyos. Joseph did his best in his work. He did what he could do in his position. Si Jose po, kanya pong ginawa kung ano yung pwede niyang magawa sa kanyang posisyon. So, we have to wait until God's time. It doesn't mean we became the lazy or we don't need to do anything and just wait. Kaya dapat tayo mag-antay sa panahon ng Diyos. Hindi po ibig sabihin nito na tayo magiging tamad at wala tayong gagawin hanggang sa dumating na yon. We have to do what we can do until that time. Kundi dapat po nating gawin kung ano yung pwede natin kaya nating gawin hanggang sa dumating yung panahon na yon. Let's look at John chapter 9, Tingnan po natin sa 1, Kapitulo 9, verse 4. talatang 4. John chapter 9, verse 4. Sa 1 po, Kapitulo 9, talatang 4. Would you read? Kailangan nating gawin ang mga gawa na yung nagsugo sa akin, samantalang araw pa, dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. While it is day, it means while Jesus was in this world, that was the day. Sabi po dito, samantalang araw pa, ibig sabihin hanggang sa panahon na nandun pa si Jesus. Jesus is light. So while he was in this world, the world was light. The world was day. Kaya si Jesus yung liwanag, kaya samantalang araw pa, ibig sabihin, yung mundo po noon, panahon na yon ay maliwanag pa. So Jesus said, I must work the works of him who sent me while it is day. Kaya sabi ni Jesus, kailangan nating gawin ang mga gawa niyong nagsugo sa akin, samantalang araw pa. But the light is coming. That light is a 7 years tribulation. Pero dumarating ang gabi. Yung gabi po na ito ay yung panahon ng 7 taong kahirapan. And the most darkest light is the going to hell. The day to go to hell. At yung mas madalim na gabi, yun na po yung panahon para mapunta sa impyerno. So the light is coming when no one can work. We cannot work during the 7 years tribulation. Kaya dumarating ang gabi na walang taong makakagawa, kaya hindi na po tayo makakagawa sa panahon ng 7 taong kapigatian. When we go to heaven, we cannot work anymore. Kapag nasa langit na po tayo, wala na po tayong magagawa. That's why this is the time to work for the Lord. Kaya ito na po yung panahon para po tayo po'y gumawa para sa Panginoon. Until we go to heaven, we have to do our best in our position. Hanggang sa makarating po tayo sa langit, dapat po natin yung gawin lahat ng ating mga kaya sa ating posisyon. Let's look at the Ecclesiastes chapter 11. Tingnan po natin sa Ecclesiastes, Kapitulo 11. Ecclesiastes chapter 11, verse 1. Ecclesiastes po, Kapitulo 11, talatang 1. Verse 1 says, Cast your bread upon the waters. Sabi sa talatang 1 na ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan. The bread indicates what we have. Kaya yung tinapay, tumutukoy ito sa kung ano yung meron tayo. And the water in the Bible symbolize many things. At yung tubig po sa Biblia, ito po'y sumisimbolo sa maraming bagay. It symbolizes the Word Tumutukoy ito sa mundo and also the Word of God.
O kaya sa salita ng Diyos, also the Holy Spirit. gayon din po sa banal na spirito. So, we have to cast our things in the place for Holy Spirit to work. Kaya dapat po nating ihasik yung ano man meron tayo nang sa gayon yung banal na spirito ay makakilos. We have to use our things for the Word of God. Kailangan po nating gamitin yung ating gamit o yung ating kung ano yung meron tayo para sa salita ng Diyos. And then, the God promise, you will find it after many days. Nang sa gayon, pinangako po ng Diyos na matatagpuan pa rin po natin iyon pagkaraan ng maraming araw. It means when we invest all our things for the preaching the gospel and for the work of God, God will really reward us. Ibig sabihin, kung ating gagamitin yung kung ano yung meron tayo para sa pagpapangaral ng Ebanghelyo, yung Diyos po ay susuklian yung mga bagay na yun. There is the time to cast our bread into the water. Meron pong panahon na dapat po nating ihasik yung ating tinapay sa tubigan. And then there is the day to return these old things. At meron din pong araw para po maibalik sa atin yung mga bagay na yun. The verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung puno ng ulan ang mga ulap, ang mga ito sa lupa ay bumabagsak, at kung ang punong kahoy ay mabuwal sa dakong timog o sa hilaga, sa dakong binabagsakan ng puno ay doon ito mahihiga. It's very natural. If the clouds are full of rain, they empty themselves upon the earth. Diba natural po ito na kapag po yung ulap ay puno na ng ulan, ito po'y bumabagsak sa lupa? Now, in Lamentation chapter 2, verse 1, the cloud indicates the sadness. Kaya po sa Panaghoy, Kapitulo 1, yung ulap po ay tumutukoy sa kalungkutan. And the rain in the Bible indicates the grace. At yung ulan naman po sa Biblia ay tumutukoy sa biyaya. Sadness. So, we faced on the many sufferings and the sad things. Kaya tayo po ay maharap sa maraming kahirapan, ganoon din po sa mga malulungkot na bagay. But that's the time for God to prepare the grace. Pero ito po yung panahon ng Diyos para ihanda yung biyaya. When we faced on the many sad things, we have to remember God is filing up, saving His grace more and more. Kaya kapag naharap na po tayo sa kalungkutan, dapat po nating alalahanin na iniipon na po ng Diyos yung biyaya para sa atin. So like the cloud is full of rain, it rains. When our life is full of sadness and the suffering and training, we will see the God's answer and grace. Kaya kung puno na ng ulan ng mga ulap, gayon din po na kapag po yung ating buhay ay puno na po ng kalungkutan, ng mga kahirapan at ng mga pagsasanay, dapat po nating alalahanin na inahanda ng Diyos yung kanyang biyaya para sa atin. Let's look at the Habakkuk. Tignan po natin sa aklat ng Habakuk. Habakkuk chapter 2, Habakuk po, Kapitulo 2, verse 3. sa talatang 3 po. Anong page? 1. Sa ibang version po, 1233 ng Lumang Tipan. 1, 2, 3, 3. Sa Lumang Tipan. 1, 2, 3, 3. Habakkuk. Micah, Nahum, Habakkuk. Okay, the background is Habakkuk couldn't understand the situation of Israel. Kaya yung kwento po dito, si Habakuk po, hindi niya po maintindihan yung kalagayan ng mga Israelita. Israelite was so evil and wicked. Yung mga Israelita ay labis na naging masama at nagpakasama pa. That's why he asked God, Lord, why you don't judge Israel people? Kaya tinanong ni Habakuk yung Diyos, "O Panginoon, ba't hindi mo hinahatulan yung mga Israelita?" Then God says, I prepare the one nation to judge the Israel. At sinabi ng Diyos na inihanda ko na yung isang bansa para hatulan yung Israelita. But that nation is more evil than Israel. Pero yung bansa na yun ay higit na masama kumpara sa mga Israelita. So Habakkuk asked,
Even though the Israel is evil, that nation is not worthy to judge Israel. Kaya sabi ni Habakkuk sa Diyos, kahit na yung mga Israelita ay masama, pero mas masama yung mga bansa na yun, kaya hindi sila karapat-dapat na hatulan yung mga Israelita. Then God answered, don't worry. I have a plan to judge this nation too. Kaya sumagot yung Diyos, huwag ka mag-alala dahil naghanda na rin ako ng plano para hatulan yung isa pa pong, yung bansa na ito. So through this conversation, through this fellowship with God, he really realized God has a plan, master plan, and God will achieve His plan in His time. Kaya sa pamagitan po ng pag-uusap na iyon, naunawaan po niya na yung Diyos ay meron pong dakilang plano at kanya pong isasagawa yung kanyang kalooban ayon sa kanyang panahon. So chapter 2 verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang Panginoon ay naghihintay pa ng panahon ito at nagsasalita tungkol sa wakas, hindi ito magsisinungaling. Kung ito'y parang mabagal, ay hintayin mo. Ito'y tiyak na darating, hindi ito maaantala. Appointed time is the God's time. Kaya yung takdang panahon ay panahon ng Diyos. Even though it looks delayed and delayed, in the appointed God's time, God will achieve His word. Kaya magmukha man po itong naaantala, pero kung isasagawa ng Diyos yung kanyang kalooban ayon sa takdang panahon ng Diyos, ito ay mangyayari. That's why it's very important to be patient until that time. Kaya nga po, napakahalaga na tayo po'y matutong mag-antay hanggang sa dumating yung panahon na yun. Until that time, we have to do what we can do in our position. Hanggang sa dumating yung panahon na yun, gawin po natin yung pwede nating gawin sa ating kalagayan. And if we really believe there is the God's time and the God has His plan, even though we lose everything, we can be joyful because of God. At dapat din po nating alalahanin na hanggang sa dumating, kung alam po natin na darating yung panahon po ng Diyos, sa ating pong kalagayan, kaya po natin maging maligaya kahit na mawala po yung lahat ng sa atin dahil po sa Diyos. That's why the Habakkuk says, the chapter 3, verse 17. Kaya sabi po ni Habakkuk, sa Kapitulo 3, talatang 17, Would you read? Bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang ulibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi nagbibigay ng pagkain, ang kawan ay aalisin sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. And verse 18, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Yes. It means, even though I lose everything, I rejoice. Ibig sabihin po nito na kahit mawala na lahat sa akin, ako'y magiging maligaya. Because I really believe in the God's time, He will achieve His work. Dahil talagang naniniwala siya na ayon sa takdang panahon ng Diyos, isasagawa niya yung kanyang gawain. That's why the verse 19, He says, the Lord God is my strength. Kaya sa verse 19, sabi niya na ang Diyos, ang Panginoon ay aking kalakasan. Other things are not our strength. Yung ibang bagay, hindi po natin yun dapat maging kalakasan. When we really believe in the God's time, that give us the strength. That make us be patient more. Kaya kapag kung alam po natin na meron pong takdang panahon po yung Diyos, yung bagay po na yun yung magbibigay sa atin ng kalakasan at magtuturo sa atin na mag-antay pa. So some brothers and sisters really wait until the end. Kaya may mga kapatid na talagang nag-antay hanggang sa katapusan. And some brothers and sisters cannot wait. That's why they depart from the church, they go to the world, and they follow their own way. Pero may mga kapatid naman na hindi na po nakapag-antay, kaya sila po'y umalis sa church at sila'y bumalik sa sanlibutan at namuhay ayon sa kanilang paraan. That's why they lose all the blessing that God prepared for them. Kaya nga po, naisawala po nila lahat ng pagpapala na inihanda ng Diyos para sa kanila. If we wait until the end, we will see how God achieved His work in His time. Kung makakapag-antay po tayo hanggang sa katapusan, may kita po talaga natin kung paano isasagawa ng Diyos yung kalooban niya sa kanyang takdang panahon. You know Napoleon? Kilala niyo po ba si Napoleon? He's a great commander. Siya po ay dakilang commander. And when he guided his army, he realized one thing. At habang ginagabayan niya po yung kanyang mga sundalo, naunawaan niya po yung isang bagay. Here is a truth. Kaya meron pong Two army.
Kaya may dalawang grupo ng sundalo And everything is the same. at bawat sa kanila ay pareho. But they always get the victory, they always lose. Pero yung isa, lagi silang nananalo at yung isa naman, laging natatalo. What's the difference? Kaya inisip niya, ano pinagkaiba niyo? Everything is the same. Pare-pareho lang naman kayo, di ba? The only one difference is this truth wait 5 minutes more. Pero yung pinagkaiba po nila, yung isang grupo ay nag-aantay pa ng 5 minuto. When they fight, they just give up. But after they give up, they fight 5 minutes more. Kapag nakikipaglaban sila, sila'y sumusuko. Pero bago pa man sila sumuko, sila ay nag-aantay pa ng 5 minuto. So last 5 minutes make a difference. Kaya yung 5 minuto ay meron pong malaking pagkakaiba. What if we wait little bit more? Dahil paano kaya kung mag-antay pa tayo ng higit pang konting oras? We will see the God's answer in His time. May kita po natin yung pagsagot ng Diyos ayon sa kanyang takdang panahon. Let's look at the Exodus chapter 24. Here is the Joshua, Tignan po natin sa Exodo, Kapitulo 24. verse 13. 24 verse 13. Exodo po, Kapitulo 24, talatang 13. In order to have a fellowship, Moses went to the mount. In order to have a fellowship with God, Moses went to the mountain. Kaya para po magkaroon ng fellowship sa Diyos, si Moises po ay umaakit sa bundok. Then the verse 13, Moses arose with his assistants Joshua, and Moses went up to the mountain of God. Sa talatang 13 po, kaya tumindig si Moises at si Josue na kanyang lingkod, at si Moises ay umakyat sa bundok ng Diyos. And the verse 14, he said to the elders, At sa verse 14 po, ito yung sinabi niya sa mga matatanda, wait here for us until we come back to you. Intayin mo kami rito hanggang sa kami ay bumalik sa inyo. Then the verse 18, At sa verse 18 po, would you read? pumasok si Moises sa ulap at umakyat sa bundok. Si Moises ay nasa bundok sa loob ng 40 araw at 40 gabi. So the Moses brought to the Joshua, Kaya si Moises po, kanya pong dinala o sinama si Josue and he said to the elders, wait here. at sinabi niya sa mga matatanda na mag-antay kayo rito. Joshua also wait Kaya si Josue rin po ay nag-aantay for 40 days. 40 days. sa loob ng 40 araw. That's why the Joshua become a next leader of Israelite. Yun po yung naging dahilan kung bakit si Josue po yung naging sumunod na leader sa mga Israelita. If we don't wait, we cannot be used by God. Kung hindi po tayo makakapag-antay, hindi po tayo magagamit ng Diyos. We cannot see the God's promise. Hindi po natin makikita yung pangako ng Diyos. Let's look at the John chapter 13. Tignan po natin sa 1, Kapitulo 13. John chapter 13, Sa 1 po, Kapitulo 13, verse 1. sa talatang 1, Would you read? bago pa magpista ng Pasko, alam na ni Jesus nung dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw. Sa sanlibutan ito patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan, sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. Actually, the Jesus disciples really make Jesus disappointed. Sa katunayan po, yung mga alagad po ni Jesus, talaga pong nadismaya sila kay Jesus. They always argue who is greater than others. Lagi silang naglalaban o lagi po silang nagkaroon ng paligsahan kung sino yung mas mabuti sa kanila. Even in the last night before Jesus was crucified, they argue who is greater. Maging sa huling oras po ni Jesus, sila po ay nagtatalo-talo kung sino yung mas magaling sa kanila. That's why Jesus washed their feet. Kaya nga po, hinugasan ni Jesus yung kanilang mga paa. But so if the disciples disappoint Jesus that much, Jesus could have forsaken them. Di ba kung nadismaya na po si Jesus ng higit na gaya ng ginagawa ng mga alagad sa kanya, di ba dapat itinakwil na niya sila? But He loves them to the end. Pero minahal po ni Jesus yung mga alagad hanggang sa Until the katapusan. end, He waited and loved them. Hanggang sa katapusan, siya po yung nag-antay at minahal sila. Actually, sometimes
when the brothers and sisters don't come to the church for a long time, Sa katunayan, minsan kapag yung mga kapatid ay hindi na po pumunta sa church sa matagal na panahon, and other brothers and sisters visit and send a message and try to have a fellowship, at yung mga kapatid, binibisita sila, nagpapadala ng mensahe, tapos nagkakaroon sila ng fellowship, but still they don't come back. pero hindi pa rin sila nanunumbalik. Then sometimes in our heart, we don't want to give up. Kaya 'di ba? We want to give up. Kaya 'di ba minsan sa ating puso gusto na lang natin silang isuko. That brother, that sister is not interested in the God's work anymore, I think. Yung brother na yan, yung sister na yan, tingin ko wala na siyang interest para sa gawain ng Diyos. It's useless to visit them again. Wala nang kwenta na bisitahin ulit sila. I want to forsake them. Gusto ko na silang isuko. But who knows? One day they return and grow up and they can be fruitful. Pero sino nakakaalam na darating yung araw na sila'y babalik at lalago at sila ay mamumunga? We want to evangelize our people, but they always reject us. Di ba gusto po nating i-evangelize yung ating mga tao, pero lagi po nila tayong tinatanggihan. Sometimes we want to give up. At minsan gusto na lang din nating sumuko. But who knows? One day they get salvation and they abide in the church and work together with us. Pero sino nakakaalam na isang araw sila'y maliligtas, mananatili sa church at gagawang kasama natin? These days, I like to plant. Kaya ngayon po gusto ko talagang magsagawa ng magtanim. This is artificial. Ito po ay artificial. We have many plants in the church now. Ngayon po marami na po tayong mga halaman sa church. Some mothers group donate. May mga mothers group po na nag-donate. And the mothers group cares the plants. At yung mothers group din po natin yung nag-aalaga sa mga halaman. When I see that, it's so peaceful and relaxed. So even in my house, I try to plant. At nung nakita ko po yun, talagang nakakaginhawa. Kaya maski po sa bahay, nagtanim din po ako ng halaman. Then I'm not good at gardening, so I really worried I'll kill all of them. Pero hindi po ako magaling sa paghahalaman, kaya nga po nag-aalala ko na baka mapatay ko yung lahat. So one day, every morning, I check whether they die or... Kaya tuwing umaga, sinusuri ko po kung namatay na ba sila o hindi. Then one day, the Sister Yun complained. At isang araw, si Sister Yun, nagreklamo na siya. Instead of, before you say hello to me, you look at the plants first. Sabi niya na, bago ka man magsabi ng hello sa akin, tumitingin ka na muna sa halamanan. But anyway, when I see the one plant, it's dying. Ganyan pa man, nung nakita ko yung isang halaman, ito ay mamatay na. So I give the water, put in the sunshine, but it's dying. Pero diniligan ko po ito at nilagay sa ilalim ng sikat ng araw, pero mamamatay pa rin to. So I thought, is it better to pull out and plant another plant? Kaya inisip ko na siguro mas mabuti na tanggalin na to at magtanim na ng ibang halaman. But today morning, when I see that, there is a new sprout comes out. Pero ngayong umaga lang po, nung pinagmasdan ko po ulit yun, meron pong panibago na naman pong umuusbong. So I was so happy. Kaya napakasaya ko. I would like to show it to Sister Yun. At gusto ko talagang ipakita yun kay Sister Yun. Look at this. There's new sprout. Oh, tignan mo, may umusbong na naman. I'm so glad not to pull out. Kaya masaya ako na hindi ko to tinanggal. Sister Yun didn't care. Pero wala pong pakialam si Sister Yun. Okay. Sometimes we want to give up some members. Kaya 'di ba minsan gusto na po nating isuko yung ibang kapatid. We want to stop inviting people. Gusto na nating tumigil na mag-imbita ng mga tao. But we don't know. One day they return and they can glorify God. Pero hindi po natin alam na maaari isang araw sila'y babalik at kanilang luluwalatiin yung Diyos. Let's look at the Ecclesiastes chapter 11. Tingnan po natin sa Ecclesiastes, Kapitulo 11. Ecclesiastes chapter 11, verse 6. Ecclesiastes po, Kapitulo 11, versikulo 6.
Ecclesiastes chapter 11 verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Iasik mo sa umaga ang iyong binhi at huwag mong hayaang walang ginagawa ang iyong kamay sa hapon sapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, kung ito o iyon o kung kapwa magiging mabuti. Yes. We don't know who will return. Opo, di ba hindi natin alam kung sino yung babalik? We don't know who will get salvation. Hindi natin alam kung sino yung maliligtas. This man or the other man? We don't know. Ito bang mga taong to o yung ibang tao? Hindi Maybe natin both. alam. Pwede rin pareho sila. That's why we just do our best until God's time. Kaya nga po, gawin lang natin lahat ng ating mga kaya hanggang sa dumating yung takdang panahon ng Diyos. Do you know critical point? Critical point? Alam niyo po ba yung critical point? There is the critical point. Before critical point, nothing happens. Meron pong tinatawag na critical point. Bago pa po dumating yung critical point na yun, wala pong anumang nangyayari. For example, nuclear bomb. Even though we hit where the bomb, it doesn't explode. Halimbawa po, yung nuclear bomb, kahit na hampasin po natin ito o sunugin, hindi po ito basta-basta sasabog. If until it reaches the critical point. Hanggang sa dumating po yung critical point neto. The water doesn't boil until it becomes a critical point. Yung tubig, hindi po ito kumukulo hanggang sa dumating yung critical point niya. So there is a critical point in our Christian life, in the church also. Kaya nga po, meron din pong critical point sa ating buhay Kristiyano, ganun din po sa church. Philippine Life for the Mission, we already have the 100 churches in this year. Sa Philippine Life World Mission po, meron na po tayong 100 church sa taon po na ito. And 52 branches, mission branches. At 52 po na mga mission branch. And the coming summer retreat, our target number is 15,000 people. At sa parating pong summer retreat, ang ating pong target na mga tao ay 15,000. When I came to Philippines in 2015, there is no church having more than 100 members. Nung bumunta po ako sa Pilipinas noong 2015, wala pong mga church po doon na higit sa 100. But these days, we have so many churches having more than 100 members. Pero sa panahon po natin, napakarami na po mga churches na may higit 100 miyembro. There is the critical point. Kaya meron pong critical point. When we reach there, God will bless us more than we expect. At kapag nakarating na po tayo sa critical point na yon, pagpapalain po tayo ng Diyos ng higit na higit pa sa ating inaakala. Until God's time, we have to wait and we have to do what we can do. Hanggang sa dumating yung panahon ng Diyos, dapat po tayo magantay at gawin natin yung ano yung pwede nating magawa. Let's look at the last verse. That's why the 2 Timothy chapter 4, Tignan po natin yung huling talata. Kaya nga po sinasabi sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, 2 Timothy chapter 4, verse 2. ikalawang Timoteo po, Kapitulo 4, talatang 2. That's why the Bible says, the chapter 4, verse 2, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, at pagtuturo. Yes. When the time comes, when the God's time comes, the people who seek the truth will get salvation. Kaya pag dumating po yung panahon po ng Diyos, yung mga tao po na naghahanap ng katotohanan ay maliligtas. But we don't know that time. Pero di ba hindi natin alam yung panahon na yun? That's why until that time, we have to preach the word and be ready in season and out of season. Kaya hanggang sa dumating po yung panahon po na yun, dapat po nating ipangaral yung salita at magsikap tayo sa kapanahunan man at sa di kapanahunan. So don't focus on your own time and your own way. Kaya wag po tayo magtuon sa sarili po nating panahon at sariling paraan. Until God's time, we have to do our best to obey God. Hanggang sa dumating yung takdang panahon ng Diyos, dapat po nating sundin at gawin yung kalooban ng Diyos. Tama po ba? Let's pray together. Manalangin na po. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for